morning students. So ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon, second quarter is about the perspective drawing. So ano nga po ba itong perspective drawing na tinatawag natin? Pero bago tayo pumunta ng perspective drawing, so balikan muna natin kung ano po yung pinag-aaralan natin no last time. Now, ano po ba yung pinag-aralan natin last time? Last time po is pinag-aralan natin is about the pictorial drawing. So the pictorial drawing po is a three-dimensional in a drawing po. Dito po sa pictorial drawing ay may kita po yung height, width, at saka length. Which is kalimitan is nakikita po yung front, top, at saka side views. The three dimension in a drawing po. Now, the pictorial drawing is may tatlong klase din naman po siya. Meron po tayong axonometric drawing, the oblique drawing, and the perspective drawing. Then, yung axonometric drawing po ay may tatlong klase din naman po siya. Meron po siyang isometric drawing, the dimetric drawing, at saka trimetric drawing. Then, ang oblique drawing, may tatlong klase din naman po siya. Meron po siyang cabinet oblique drawing, the cavalier oblique drawing, and the general oblique drawing. Then, the perspective drawing, may tatlong klase din po siya. The one-point perspective drawing, na tinatawag din pong parallel perspective drawing. Then, the two-point perspective drawing, which is the angular perspective drawing. Then, the three-point perspective drawing. Now, since tapos na po tayo ng axonometric at saka oblique drawing, let's discuss about the perspective drawing. Now, the perspective drawing is a kind of pictorial drawing which is the most natural presentation of an object as it appear on the viewer's eye. Kumbaga, this perspective drawing, ginagamit po niya yung appearance ng mata natin po. So, dito sa perspective drawing, ano po ba yung nakikita sa isang perspective drawing? So, meron po siyang receding lines. Ang receding lines po is lahat po ng lines simula po sa drawing ng object papunta po sa vanishing point, lahat po sila nagtatagpo sa mismong vanishing points na tinatawag. Then, number 2, kapag nilagyan niyo po ng kulay ang drawing, the farther the color, the lighter it appears. Ibig sabihin po nawawala po ang kulay kapag palayo po yung drawing in a perspective drawing. Pero pag malapit po, nagiging matingkad po or nagiging kitang-kita po yung mismong kulay. Then number 3, the farther the object lines edges, the smaller they appear. So kapag malayo po yung object, yung lines tsaka edges, maliit po yung kinalalabasan sa perspective drawing. Then the object can be viewed either the bird's, man's, at saka worm's eye view. May tatlong klase po tayong eye level na tinatawag. The bird's eye view, the man's eye view, at saka the worm's eye view. Ano nga po ba itong mga to? The bird's eye view, kung ano po yung nakikita po ng ibon sa himpapawid. So, sa himpapawid, nakikita po niya yung lahat na nasa ibabaw. So, this is the example of the bird's eye view. Then, the man's eye view, eye level lang po yung nakikita po niya. So, ito po yung the eye level view or the man's eye view. Then, the ant's view or the worm's eye view, kung ano po yung nakikita ng isang bulate sa lupa, paangat po, which is nakita po yung mismong bottom view. So, that's the first 4 principle of the perspective drawing. So, ano nga po yung sunod? Number 5, the vanishing point can be located anywhere as long as the object will not be distorted. Kalimitan po ang vanishing point ay nakikita po sa mismong horizon. Yan po. So, kagaya po ng sumunod, for the two-point perspective, the two vanishing points must be aligned to each other. Ganyan po. So, this two-point perspective is nakalagay po siya sa mismong horizon. Ayan. Next is the vanishing point and the station point must be vertically aligned together. Kung ano po yung nasa taas ng vanishing point, nasa baba naman po yung station point. Then, the two vanishing point must be located on the horizon. Kalimitan ito po ay nasa 2-point perspective at 3-point perspective. Dapat po nasa kaliwa at kanan po ang two vanishing points. Then, the farther the station point from the top plan, the bigger the perspective will be. So, yan po the 8 principles po ng perspective drawing. So, meron po tayong 2 techniques sa pagdrawing po ng
perspective drawing. Meron po tayong tinatawag na artist method at saka mechanical method. Now, ano po bang pinagkaiba nitong dalawang to? Sa artist method po is more on the freehand technique. Ang ginagamit lang po niya is lapis. So, yun po. Lapis lang po yung ginagamit niya. Sa pagguhit, to pag-perspective, pagkuha ng perspective na isang bagay. Then, the mechanical method is gumagamit po ng lapis, of course. Then, gumagamit din po ng ruler. Ayan. Para makakuha po ng straight line po, papunta po dun sa perspective drawing. Next is, may tatlong klase or recall. Ano po ba yung tatlong klaseng perspective drawing? So, meron po tayong one-point perspective drawing or the parallel perspective drawing. Ito po yung, iisa lang po yung vanishing point. So, kung makikita po ninyo dito sa example, so isang drawing, iisa lang po yung vanishing point. Yung vanishing point nakalagay po sa mismong horizon. Ayan po. So, next po is the two-point perspective drawing or the angular perspective drawing. Ano po ba to? Two-point perspective drawing is dalawa po yung vanishing point or tinatawag din pong angular. Yung left side tsaka right side vanishing point ay nakalagay po sa mismong horizon. Ganyan po. Then, the three-point perspective is the receding lines converges into three vanishing points. So, ibig sabihin po, yung dalawang vanishing points sa magkabilang gilid ay nasa horizon, habang isa ay nasa baba. Pwede po ninyo ilagay po yan kahit saan po. Yung isang vanishing point. As long as yung dalawang vanishing point, 1 and 2 ay nasa horizon. So, may tatlong eye levels po tayo, which is the man's eye view, bird's eye view, at saka worm's eye view. Ano nga pong pinagkaiba na itong tatlong to? The man's eye view is in the level of the observer. So, ka-level lang po yan, kalimitan ng horizon. The bird's eye view is viewed below the eye level of the observer. Nasa baba po ng horizon or the level ng observer. Then, the worm's eye view is nasa taas naman po ng eye level or kalimitan na nasa taas po ng horizon. So, this is the example po ng one-point perspective at saka two-point perspective in the worms, in the men's eye view at saka bird's eye view. Yan po. So, ano po ba meron sa isang perspective drawing? O ano-ano po ba yung mga meron sa isang perspective drawing? Sa perspective drawing po ay dapat meron po siyang horizon. Horizon align wherein the vanishing point must be located. Horizon kalimitan in the eye level lang po siya. Ayan po, kalimitan. So, doon po yung pinakadulo na nakikita po na ating mga mata in reality. Sa vanishing point po, doon po lahat ng receding lines nagtatagpo. Yung vanishing point po nakalagay sa horizon. Station point is the imaginary point of the observer. Object is point wherein the object is actually viewed. Is kalimitan po is nasa gitna po siya. Kalimitan. The picture plane wherein the top view must be drawn. Ito yung top view, kalimitan nasa bird's eye view po. Ayan. The picture plane is wherein the top view must be drawn. Then the ground line is a line where the front view must be drawn. Ito po yung mismong object kung saan nakalagay. The actual figure is laid. Then the visual rays or the vanishing lines as the lines are used to project the horizontal edges papuntang vanishing points, which is nagiging lumiliit yung mga drawings. These lines is kalimitan din po tinatawag na receding lines. Ayan po. So, assuming po na nagawa na po natin itong drawing na ito sa ating notebook. So, nagkaroon na po tayo ng kaunting practice sa ating notebook na naipasa na po sa akin. So, let's have an activity na inyo i-drawing po sa inyong A4. Ano po i-drawing po sa inyo sa inyong A4? Ito pong object na ito. Ayan. Yung tatlong parang hagdan na yan. So, ilalagay po niya sa A4. So, ano po bang dimensions po niyan? Yung height po niyan, yung taas, 3 cm.
Ang width, 3 cm. Yung lalim ay 3 cm. Paano po ba siya i-drawing? So, sabi po, instruction, i-drawing daw po siya in a one point or the parallel perspective drawing. Ibig sabihin, iisa lang po yung kanyang vanishing point. So, sabi, in mechanical method. So, gagamit po tayo ng ruler. Ayan po, i-drawing po natin to sa A4. Ayan. So, may isasend po akong video with regards to this kung paano gagawin. Then, yun po yung magiging instruction po ninyo kung paano po siya gagawin. Then, isasend ko rin po sa GC kung paano po yung magiging outputs po niya. Ayan. So, ganito po yung magiging output or pauna output. Ayan po. Ganyan po yung magiging kalalabasan ng inyong output for today. Ngayon, paano gagawin na activity natin ngayong araw? So, unang gagawin natin ay alamin muna natin kung ano yung height at saka width ng object natin. Ano nga ba yung height at saka width ng object natin? So, sa activity natin, ang height o taas na activity natin ay 3 cm. At ang width ng ating object ay 3 cm. So, pag nakita nyo na, so, ang object ay pahagdan. So, 3 cm, so tatlong hagdan siya. Ibig sabihin, kada hagdan ay tigwa 1 cm. So, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. So, ganyan po yung magiging itsura ng ating object. Sunod, gagawa tayo ng horizon. Ang horizon ay wala po siyang sukat. Wala pong sukat ang ating horizon. Sunod, sa horizon, ilagay po natin yung tinatawag nating vanishing point. Sa vanishing point, doon magtatagpo lahat ng receding lines. Sir, paano receding lines? So, itong mga points na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay lahat papatagpuin natin sa vanishing point. Sir, paano po? So, sa pamagitan po ng ruler ninyo at ng lapis is pagtatagpuin natin lahat siya sa vanishing point. So, paano po? So, itapat po natin itong point na ito pupuntang vanishing point. Pupuntang vanishing point. Pupuntang vanishing point. Ganun po. Sunod. Ito naman po pupuntang vanishing point. Ganyan po. Then, sunod natin, ito, pupuntang vanishing point. Sunod, ito naman po, pupuntang vanishing point. Sunod, ito naman po, pupuntang vanishing point. Sunod, ito po pupuntang vanishing point. At huli, ito pupuntang vanishing point. Yan. So, lahat po ito ay tinatawag nating receding lines. Receding lines, ibig sabihin, lahat ng lines na yan, receding lines, ay pupuntang vanishing point. Now, anong sukat na ating lalim? O yung depth na tinatawag, or yung length. So, ang length, according po sa aking activity, ay 3 cm. So, tignan po ninyo sa ruler po ninyo ang 3 cm.
For example, ito sa akin ng 3 cm. So, susukatin ko po ang 3 cm. So, sa pamagitan po ng ruler, kakapalan ko po yung 3 cm doon sa may receiving lines. So, kakapalan ko po yung 3 cm. 3 cm, kakapalan ko po yung receiving lines. 3 cm, makapal po. 3 cm. 3 cm. 3 cm. 3 cm. At 3 cm. So, lahat po yan, nagiging makapal na po. So, doon sa mga kapal na yun, dulo ng mga makapal na yun, ng 3 cm, ipagdikit-dikit po natin sila. Sir, paano pagdikit-dikit? Gamit ko ng ruler, ipag-connect po natin sila. At ganito po gawin ang ating activity ngayong araw. Ano ang title natin, ang activity natin ngayong araw? Ay 1-point perspective drawing. Now, sir, ano pong drawing number na ito? 1-point perspective drawing na to. Ang drawing number po ng ating 1-point perspective drawing ay drawing number 02, second quarter, first drawing. 02-01. So, yan po ang activity natin ngayong araw. Sana magawa po ninyo ngayong araw at maipasa po ito sa takdang oras at araw. So, ito ang activity natin ngayong araw. Ilalagay po ito sa ipon.